Okay, so first Tuesday of May, May 7, 2024. Real Talk episode 78. Okay, so ano ba naman yung mensahe niya, no, para sa araw na ito? Eh, alam niyo naman, basta first Tuesday, marami gustong manira ng araw ninyo, negosyo, no, lalong-lalo na papunta ang graduation. Okay. Ito na. Productivity, di ba? Tinatanong, gaano ka ka-productive? It is time to examine your productivity and disorganization and indecisiveness and may be causing you to miss opportunities. Take a moment to prioritize your goals and get a clear view of how to get where you want to go and what will take to get there. Diba? So ngayon, kung gusto mong malaman paano magkaroon ng magandang buhay, paano gaganda ang buhay, paano matanggal ang kamalasan, sumpa, gayuma, diba? Yung gagawin nyo lang is mag-book ng full private reading para alam natin kung ano yung procedure and process. And then, kung tuliro kayo sa pagdidesisyon, pagod kayo, hirap kayo, diba? Yung kalimitan na kailangan nyo dyan is cleansing. And aside from cleansing, ipa-check nyo kung merong mga taong naghahangad na ibarang kayo, ikulam kayo, sumpa kayo, or posible din na nagayuma kayo. So, when it comes to productivity, kasi hindi lang siya dahil sa give and take relationship. Productivity in terms of money as well. No? Kung gaano ka sinop or gaano ka kasipag maghanap ng pera. Kasi, yung paghahanap ng pera is hindi lagi kang umuutang. Yung paghahanap ng pera is gumagawa ka ng mga sideline or options or naghahanap ka ng additional sources of income para idagdag sa daily wage mo at makatulong sa pamilya mo. And other side of productivity siguro sa relasyon ng isang pamilya, kung ikaw yung tipo ng anak, no, na nakikita mo naman na pagod na sa trabaho magulang mo, tumulong ka kahit sa trabaho sa bahay. Kung ikaw naman yung tipo ng anak na subsob sa pag-aaral, kailangan mo ring tignan yung other perspective ng buhay mo. Huwag mo lang isubsob ang sarili mo sa pag-aaral, kundi tulungan mo din magulang mo kung paano gagaan ang buhay nila. Kasi kahit estudyante ka, kung gugustuhin mo talaga, pwede. No? Pwedeng gumaan ang buhay ng isang magulang. And then kung ikaw naman ay isang simpleng trabahador, empleyado, no? Kung alam mo yung daily wage mo, ay ganyan lang. Huwag mong hanapin ang dagdag na problema. Ang hanapin mo is dagdag na kita. Okay? So, again, kung ano man yung productivity na kinakailangan doon, dahil nasa baraha tayo, isa sa pinakamaganda is maging productive ka sa spiritual side. Kasi kung ang tao hindi ka kayang lamangan sa sipag, tiyaga at talino mo, no, dun ka nila tatamaan sa espiritu. Kung saan masyado kang busy at hindi mo ito nalalagyan ng proteksyon, hindi mo nagagawa ng boundaries or barriers na hindi ka pasukin ng kamalasan. Kaya minsan, hindi mo alam, sa rurok ng tagumpay, bigla kang bumagsak. Sa ganda ng relasyon, biglang nawala. Sa ganda ng hugis ng katawan, biglang bumagsak. Kahit gaano kadami ng pera mo, basta may taong galit sa'yo, may taong masama ang loob sa'yo, asahan mo, lahat na meron ka, mauubos bigla yan. At ang pinakamasama pa, kung yung tao na masama ang loob sa'yo ay hiniling at baon hanggang libing, ang kahilingan na mawala ka rin sa mundong ibabaw. So kung may panahon ka pa at ayaw mo pang mawala din sa mundong ibabaw, iyon ang dapat mong pag-aralan. Kung nagkakasakit ka nang hindi naman lang nagagamot ng mga doktor, so
So, magdalawang isip ka na. Baka binarang ka ng kalaban mo, binarang ka ng taong ayaw sa'yo, or taong nagmahal sa'yo, sinaktan mo, at namatay siya. Ganun. So, eto na ha, sa lahat-lahat ng viewers ko, sa lahat-lahat ng suki ko, sa Warriors, maraming salamat. Lalong-lalo na yung tumulong sa Piso Caravan, maraming salamat. And then, kung ano man yung mga charms na gusto ninyo, kasi hindi ako gumagawa ng tapos eh. Ginagawa ko yung customize dahil hindi naman lahat pareho ng vibration. Okay? So gusto magpa-reading, pa-reading po kayo. Sa gusto magpa-ritual, pa-ritual po kayo. And then, yun na lang, no? Basta magpakatotoo ka lang. Maraming salamat po. And God bless everyone. This is Phoenix Heart. Good afternoon.